Kahit ipinatigil na ni Pangulong Aquino ang random inspection sa mga balikbayan box, tuloy ang panawagan ng isang grupo na makiisa ang mga OFW sa panawagang No Remittance Day bukas. Hati naman ang opinyon ng mga OFW kung makikilahok sila rito. Makibalita tayo kay Mav Gonzales. Agad mang kumabig ang palasyo sa plano ng Bureau of Customs na random inspection ng mga balikbayan box, ang mga OFW hindi pa rin humuhupa ang inis. Nagpikat ang ilang OFW sa Hong Kong. Nag-oorganisa na kami sa mga pamilya namin sa Pilipinas para talagang patalsikin na ang mga mangungurakot na ito, yung mga nanggigipit sa mga OFW. Nananawagan ng Zero Remittance Day sa mga OFW sa darating na Biyernes. Noong 2008, ginawa na rin ito ng grupong migrante bilang pagtutol dun sa pagpapataw ng buwis sa kanilang cash remittances. Umalma raw noon ng mga bangko dahil sa isang araw na walang transaksyon ng mga OFW, nasa 50 to 60 million US dollars ang mawawala. Ang ilang OFW sa Hong Kong, desididong lumahok dito. Nararapat lang para humakilala ng gobyerno ang aming panawagan, ang halaga ng OFW. Pero may ilan namang may pag-aalinlangan. Just to collapse the business of the banking, no? It's not worth. Kasi kumbaga economy business natin yan, yung banking na yan of OFW nagsisend ng pera. Humihingi naman ng pangunawa ang Malacanang. Bagaman kailangan ding isaalang-alang ang pangailangang sawatain ang mga smugglers na nananamantala sa bayan sa paggamit ng mga balikbayan boxes. Ipinagtanggol naman sa social media ng isang empleyado umano ng Bureau of Customs ang ahensya. Sa kanyang post, ipinunto ni Rosel Tan na minsay may naipuslit daw sa bansa na isang refrigerator. Hindi raw ito idineklara at inilagay sa isang balikbayan box para hindi mapatawan ng buwis. Iginagalit ng maraming OFW ang post ni Tan na ginawan pa ng mga OFW ng parody page. Tumangging magpa-interview si Tan. Pero sa isang text message, humingi siya ng dispensa sa mga di nagustuhan ang post niya ukol sa undeclared refrigerator. Akala raw niya ay nakakatulong siyang maintindihan ng mga OFW ang paghihigpit ng customs. Pero nagulat na lang din daw siya nang may lumabas na peking Facebook page niya na nagpost ng di maganda laban sa OFWs. Hindi raw siya ang nagpost nito. Nagpatulong na rin daw siya sa NBI Cybercrime Division para mahuli kung sino ang gumawa ng peking account. Mav Gonzales, GMA News.